araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 22, 2024, Webes. At ngayon po ay ginugulitan natin ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. At mula po dito sa San Isidro Labrador, dito po sa Pasay, atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ito po ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 36, verses 23 to 28. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Iwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula po pa rin dito sa loob ng simbahan ni San Isidro Labrador dito po sa Pasay. Hatid ko po ang ating pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ginugunita natin ng pagkareyna ng ating pong mahal na Birheng Maria. Una po, sa unang pagbasa narinig natin na ninanais ng Panginoon na mapanumbalik ang kanyang bayang Israel sa kabila ng kanilang mga pagkakasala at pagmamatigas, yung katigasan ng mga ulo. At sabi po dito, titipunin niya ang kanyang piniling bayan at ang lahat ng mga bansa upang ibalik sa orihinal na bayan. Kung paanong talagang nagpapakilala ito na ang Diyos pa rin talaga ang may kapangyarihan at kakayahan para mapanumbalik ang kanyang bayang Israel. Muli ay maging maayos ang kanilang sitwasyon o pamumuhay. At ito po yung kanyang pangako. Niloob ng Diyos upang mas makilala natin siya bilang ating Panginoon sapagkat tayo'y mga anak niya. At ngayon din po ay muli matapos nga natin na ipagdiwang ang pag-aakyat kay Maria sa langit noong nakalipas na August 15. Ngayon naman po ay base sa pag-aaral pagkilala ng ating pong simbahan na matapos na maiakyat si Maria sa langit, siya po ay kinoronahan. Kaya nga dito pagkareyna ang kanya pong titulo, the Queenship of Mary. At sabi rin, ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria bilang pagtugon sa nais ng Diyos ay isa sa mga halimbawa na marapat nating tularan bilang isang Katolikong Kristiyano. Sa kanyang kababaang loob na pagtugon sa Diyos ay isinilang ang ating Mesiyas kung saan ang sinapupunan ng mahal na Birhen ay nagsilbing kaban ng tipan ng ating Panginoon. Yung tirahan sa loob ng 9 na buwan ay nanatili si Jesus at doon ay nagkatawang taong. Kaya malakas po at mataas talaga ang ating respeto sa mahal na Birhen sa kanyang ipinakitang kabanalan na pagtugon sa nais ng Ama. At patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon na sa kabila ng ating pong pagkakamali at ating kahinaan, hindi po siya tumitigil na tayo po ay mapanumbalik niya sa dati nating katayuan. Kung paanong ang Diyos ay banal, ang gusto rin niya ay mapanumbalik tayo
sa ating kabanalan. At yan po ay isang biyaya sa atin ng Panginoon. At sino man, sabi niya, patatawarin naman ng Panginoon ang ating po mga kasalanan kung talaga tayo po ay sincere na magbabalik loob sa Kanya. At ang ating mahal na ina, habang siya po ay reyna, ay patuloy na nagiging ina para sa ating lahat, na tanging hangarin din ay ang ating pong magandang kalagayan pagdating ng araw sa kabilang buhay natin. Kaya patuloy natin na pasalamatan ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen na ipinagkaloob din sa atin para maging ina natin. Sa mahal na Birhen, hindi lang ina, kundi reyna rin natin lahat. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po.